Naranasan mo na bang ahiyang sira? Hindi isang sandali, ingalit ang buong mo, isang insulto, isang bastos na komento, at bigla ka na lang natanggay na emosyon. Nawala ka sa direksyon, at nakapakasalita ka ng bagay na pinagsi. Himosyon nawala ka sa direksyon, at nakapakasalita ka ng bagay na pinagsi. Himosyon nawala ka sa direksyon, at nakapagsalita ka ng bagay na pinagsisihan mo kalaunan. Bakit ba parang wala tayong kontrol kapag umalabang emosyon? At mas mahalaga, paano natin mababawi ang kontrol na yon? Naniniwala ang mga stoic na ang tunay na labanan ay nasa isipan natin, hindi sa ibang tao, hindi sa ibang tao, hindi sa mga sitwasyon. Itinuro nila na ang lakas ay hindi nagkikita sa paging maingay o maposok, kundi sa kakayahang hindi gumanti. Sa pagpiling katahimikan sa gitnang kaguluhan, sa pagpiling katahimikan sa gitnang kaguluhan, sa pagtangging isuko ang kapayapaan mo sa taong hindi naman karapat-dapat. Ipakikitan video na ito kung paano mo mahahawakan ang emosyon mo, hindi sa pagpigil ng nararamdaman mo, kundi sa pagbabagon paraan ng pagtugon mo. Matututuhan mo ang mga konkretong, napatunayang teknik ng stoicism upang matutong huminto bago tumugon, kumalas sa mga bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo, at masterin ang emosyon mo na parang isang mandirigma ng isipan. Hindi ka mahina dahil nahirapan ka, isa kang tao. Lahat ng lalaki ay nakaranas ng galit at sakit ng hindi pagrespeto. Pero ilan lang ang natututo kung paano ito lampasan. Doon ka magbabago. Kaya kung soang sawa ka na sa pag-imbihag ng sariling emosyon, para sa iyo ito. I-like ang video na ito, mag-subscribe para sa mas marami pang stoic strategies, at i-share ito sa isang taong kailangang mabawi ang kanyang kapayapaan. Dahil kapag naintindihan mo ang stoicism, hindi mo lang namumana siyang galit, nagiging untouchable ka at nagbabago ang lahat. Una, ituring ang emosyonal na pagsabog bilang magagawi na pwede mong matanggal. Hindi ka ipinanganak na galitin. Hindi ka ipinanganak na gawi sa trapiko, nagpapabaksak ng pinto, o inisip ulit ang magausapan ng paulit-ulit. Ang ganyang reaksyon na tila automatiko na yon ay natutunan. Nakuha mo sa paglipas ng panahon dahil sa stress, kayabanggan, at isang mundong paulit-ulit na sinasabi sa mga lalaki na kailangan nilang maging matigas, maingay, at dominante. Pero ito ang katotohanan, ang tunay na lakas ay hindi maingay, tahimik ito. At ang pinakamakapangyarihang lalaki sa isang silid ay ang hindi natitinag, hindi bumabawi ng sigaw, at hindi hinahayaang gambalay ng kanyang kapayapaan ng malilit na bagay. Ang galit ay hindi lang damdamin, isa itong gawi, at gayang ibang gawi, kaya itong sirain. Pero una, kailangan mong makita ito sa tunay nitong isang chain reaction na nagpapatuloy dahil pinapakain mo. May laliking suminggit sa linya, minamalit kan boss mo, may sinabi ang partner mo na masakit, at bago ka pa mang makapag-isip, nagsalita ka na. Yan ang siklo, at karamihan sa mga lalaki nananatiling nakulong dito habang buhay. Iniisip na ito ang tunay nilang pagkatao. Pero iba ang nakitang gumastoik, hindi nila tinuring ang galit tilang ugali. Tiningnan nila ito bilang kahinaan na nakatago. Sabi ni Epictetus, ang sinumang taong may kakayahang magalit ay alipin nito. Masakit pakinggan, pero totoo. Kapag nag-react ka ng hindi iniisip, ibinibigay mo ang kapangyarihan mo sa bagay na nagtulak sa iyo. Nagiging predictable ka, madaling manipulahin, at emosyonal na pagod. Isipin mo ito, nakatayo ka sa pila sa LTO, isang oras ka nang naghihintay. May suminggit sa harap mo, walang pakialam. Ramdam mo na sumisikip ang dibdib mo. Nangginginig ang pangga mo. Gusto mong sumigaw. Yan ang labanan mo. Pwede kang lumaban sa parehong girang palagi mong natatalo. O pwede kang huminto sandali at itanong ang isang simpleng tanong. Makakatulong ba ang magalit? Alam mo ang sagot. Naranasan mo na ang sagot. Nakapaglabas ka ng galit mo. At ano ang napala mo? Wala kundi dagdag stress, dagdag pagsisisi, at mas lumala
Hindi mo kailangang itago ang naramdaman mo. Kailangan mo lang lumabas ang gayo at panoorin mo ang lumabas ang gayo. Panoorin mo ang emosyon mo na parang urin mo palang na dumadaan sa langit. Tanggapin mo pero huwag mo hayaan sila ang pangmagaho. Ang isip, ang rasyonal na sarili, yan ang dapat humawag mo. Rasyonal, yan ang dapat humawag ni Maji. Yan ang lakas na pinandainan ni Misiyok sa pamamagitan ng disiplina. Na ang galit ay patunay na nagmamalasakit sila. Na ang manatiling kalmado ay kahinaan o kawalang pakialam. Pero ang tuto, kahit sino kayang sumabag, madali yan ang mahirap. Ang kaya na sila, Kapag may nambastos sa'yo at hindi mo siya binigyan, ning kasiyahang makitang nagalit ka, yan ang dominance. Minsa, kapag binato ka ng buhay ng kaguluhan at nanatili kang nakatayo, yan ang kontrol. Kaya sa susunod na maramdaman mong umaakit ang init sa dibdib mo, huminto ka, huminga ka. Sabihin mo sa sarili, mugawi lang itong galit. Hindi ko na kailangang suwatin pa ito. At pagkatapos, lumakat ka palayo. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil masyado ka ng malakas para sayangin. Nineriya mo sa manggabagay na hindi karapat-dapat. Nandito ka hindi para magpatrigger. Nandito ka para bawi ng kapangyarihan mo. At nagsisimula ito hindi sa pagbabago ng mundo, kundi sa pagbabago ng mundo, kundi sa pagbabago ng pagtugon mo. Tumugon ka bilang isang lalaking may hawakan ng kanyang isip. Tumugon ka gaya ang isang stoic. Panggalawa, kontrolin mo ang sarili mo sa halip na pilit. Kontrolin ang iba, madalin sumabog, madalin itaas ang boses, magbita in masyokit na salita o umalis bigla sa isang kwarto. Yan ang karaniwang ginagawan maraming lalaki kapag nakaramdam. Ning kawalang galang, umaatake para makabawi, ning kahit kaunting. Pakiramdam, ning kapangyarihan. Pero ang ganong uri, ning kapangyarihan, ay huwad. May ngiti ito sa simula, pero mabilis na nawawala at palaging iniwang kang masamahina kaysa dati. Ang tunay na kontrol ay hindi nakukuha sa pagdomina sa ibang tao. Nakukuha ito sa pagmamayari ng sarili mo sa gitna ni init na sitwasyon. Nililinlang kang galit. Sinasabi nito na kapag hindi ka gumanti, mahina ka. Na kapag tinulak kang giba, kailangan mo silang itulak pabalik ng mas malakas. Na ang pananahimik ay tanda ng pagsuko. Pero balikan mo ilang beses ba talagang nakatulong ang pagiging galit. Sumigaw ka, tapos sumigaw rin sila ng mas malakas. Napatunayan mo ang punto mo, pero nasira ang relasyon. Nanalo ka sa argumento, pero nawalan kang tulog dahil sa magasalitang binitiwan mo. At sa dulo, pakiramdam mo parang naubos ka dahil ang totoo, wala kang kontrol. Tumutugon ka lang, hindi ka talaga nagpapasya. Nin gayon, isipin mo ito. Nasa isang meeting ka sa trabaho. Kinuwestiyon ni manager mo ang ideya mo sa harap ng buong team hindi patas. May halong kayabangan. Ramdam mo ang init sa dibdib. Gusto mong sumagot, ipagdanggol ang sarili mo. Patahimikin siya. Pero may haninto sayo. Isang boss sa pulse sa loob mo ang nagsabi. Kapag sumagot, ako nin gayon. Lalala lang ito. Kaya haminto ka, uminga ka. Sabi mo, salamat sa feedback. Babalikan ko yan. At nagpatuloy ka. Sa tamang oras, kinausap mo siya ng pribado. May linaw, hindi emosyon. Yan ang kontrol. Yan ang lakas. At yan ang stoicism. Sabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isipan mo, hindi sa manggabagay, sa labas mo. Kapag naunawaan mo ito, matatagpuan mo ang tunay na lakas. Hindi na niwala ang stoic sa dala sa kayabangan. Naniniwala sila sa pagtugon, hindi sa padalos-dalos na reaksyon. Sa kalinawan, hindi kaguluhan. Naunawaan nila ang bagay na maraming lalaki ay hindi. Parinalam,
ang kontrolin ang ibang tao ay isang larong pagkatalo. Ang talagang makokontrol mo at palagi mong kayang kontrolin ay kung paano ka pumipiling humarap sa mga sitwasyon. Ang karaniwang pagkakamalin ni magalal ay ang paniniwalang ang pananahinig ay kahinawan na ang pagalis ay nagpapababa sa pagkatao mo. Pero pag-isipan mo nung huling na nakita kang sumabog sa harap mo, lalo mo ba siyang nirespeto o bumaba siya sa paningin mo? Ang galit ay maingay, pero ang respeto ay tahimik. Kapag nanatili kang kalmado sa gitna ng pang-ungutya, nagiging untouchable ka at mas kinakatakutan yan kaysa sa pagsigap. Hindi ibig sabihin mo pagiging stoic na hindi ka kailanman magsasalita. Ibig sabihin nito ay ikaw ang pumipili kung kailan at paano ka magsasalita ayon sa sarili mong terms, hindi sa diktang galit mo. Kapag natutunan mong ipakapaliban ang tugon mo para makadaan mo na ang emosyon bago ka kumilos, lumilika ka na espasyo. At sa espasyong iyon, natatakpuan mo ang karunungan. Mas maganda ang magadesisyong nagagawa mo. Napapanatili mo ang respeto mo sa sarili. Sa susunod na may mangbastos sayo, huwag kang matukso. Hayaan mo silang magpakaliit ago, manatiling matatag. Hindi dahil natatakot kang sumagot, kundi dahil pinipili mong huwag malunod sa bagyo nila. Umaangat ka hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Yan ang tunay na kontrol. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng huling salita. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng huling kapayapaan. Kaya simulan mo ng giyon. Huwag mong subukang kontrolin ang buong kwarto. Kontrolin mo ang hininga mo, ang salita mo, ang mukha mo, ang enerhiya mo. Alis ka sa bawat sigalot na may dalang bagay na bihirang matagpuan ng karamihan. Ang dignidad mong buo pa rin. At yan ang panalong hindi kailanman maago ni iba. Pangatlo, palakasin mo ang katahimikan gaya ng isang kalamnan. Sa pamamagitan ng araw-araw na pagin sayo, hindi mo pwedeng asahan na mananatili kang kalmado sa gitnang kaguluhan. Kung hindi mo kailangan pinagpraktisan ang katahimikan at pagkalma, yan ang parte na madalas hindi napapansin. Maraming lalaki, hinihintay nilang sila ay magalit, bastusin o mapuno at saka lang nila susubukang kontrolin ang sarili. Pero ang emosyonal na lakas ay hindi basta-basta lumilitaw sa utos. Pinaginsayohan ito, pinaghihirapan, hinuhubog sa mga tahimik na sandaling walang nakakakita. Gaya ng katawan na hindi lalakas kung walang tuloy-tuloy na ehersisyo. Hindi rin titibay ang isipan sa ilalim ng presyon. Kung hindi mo ito araw-araw na pinapalakas, ang self-mastery ay hindi parang switch na pinipindot. Isa itong kakayahan na unti-anting pinapanday. Isipin mo ang isang lalaking hindi pa nakakahawak ng weights kahit minsan. Bigla siyang papasok sa gym at susubukang buhatin ang 3 sandalbes. Siguradong mabibigla siya. Ganon din sa emosyon mo kung hindi mo pinagsasanay ang sarili. Huminto muna, huminga, at tisin ang hindi komportableng damdamin ng hindi agad tumutugon. Unang beses pa lang natamaan ka ng matinding pagsubok bibigay ka. Hindi dahil mahina ka kundi dahil hindi ka sanay. Nen gayon, isipin mo ito. Nasa bahay ka pagkatapos ng mahabang araw. Nabuhusan ng anak mo ang juice ang laptop mo. Bigla kang nainis. Gusto mong sigawan siya. Pero may kumiklik sa isip mo. Alam mong pinag-insayohan mo ito. Kaya sa halip na magalit, huminto ka, huminga, at sinabi mong tara, linisin natin. Mukhang malit na sandali, pero hindi ito malit. Isa yang rep, isa yang lakas na may kilos. At ang rep na yan, ang magsisilbi sa'yo sa mas malalaking bagyo. Ang stoicism ay hindi pilosopiyang para lang sa mga mungki sa bundok. Ito ay para sa totoong buhay, para sa mga sundalo lider, manggagawa, ama, mga taong araw-araw ay humaharap sa stress, ingay, at alitan. Tinuturo nito na ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pag-iisa, kundi sa pagturo sa isipan mong manatiling kalmado sa gitnang bagyo. At ang training na yan ay nagsisimula sa malisik na bagay, pagising na maga para magnilay, pagsusulat ng emosit bago matulog, pagpiling pananahinig sa halip na pangungkutya kapag may nakakainis.
Hindi ito magawalang sisay na ritual. Ito ang ugaw ng kaluluwa. Ang pagkakamalin karamihan sa mga lalaki ay ang Hindi sa apoy bago patunayan na kaya nilang manatiling malamig. Pero hindi ganun gumagana yon. Pinakahandaan mo ito. Gumagawa ka ng ritual na nagpapalalim ng focus, nagpapahaba ng hininga, at nagpapatalas ng awareness. Dahil kapag dumating ang presyon, hindi ka tumataas ayon sa okasyon. Bumabagsak ka sa antas ng training mo. Alam ito ng Stoic. Si Marcus Aurelius ay nagsusulat araw-araw, nagre-reflect sa kung ano ang nagtulak sa kanya, ano ang sumubok sa kanya, at paano siya makakatugon ng mas maayos kinabukasan. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil gusto niyang mas maging matatag. At si Epictetus, na minsang naging alipin, ay nagturo na ang disiplina ay hindi nagsisimula sa magagarbong kilos, kundi sa araw-araw na pagpigil sa damdamin at pag-iisip. Pinagpraktisan nila ang katahimikan bilang gawi, hindi bilang tugon. Kaya kung gusto mong tumigil sa pagiging lalaking palaging nawawala sa sarili, kapag may problema, simulan mong maging lalaking laging handa bago pa dumating ang gulo. Umupo ka sa hindi komportabling damdamin sa halip na humanap agad na abala. Pansinin ang hininga mo kapag gusto mo nang magsalita. Mag-reflect sa dulo na raw, kahit 5 minuto lang. Hindi ito magasimpleng kilos. Ito ang iyong emosyonal na weightlifting. Walang ipinanganak na stoic at walang gumigising kinabukasan na may perpektong self-control. Pero ang lalaking nagukusa paulit-ulit at nagtitrain, yan ang nagiging untouchable. Binubuo mo ang katahimikan gaya ng pagbuo mo ng kahit anong kakayahan sa pamamagitan ng pagsisikap, pagulit at oras. Kaya huwag mong hintayin subukin ka ng mundo. Ikaw ang sumubok sa sarili mo araw-araw dahil ang lalaking nagsasanay sa katahimikan. Siya ang nananalo kapag dumaiting ang ingay. Pangapat, bitawan mo ang magabage na hindi na nakakatulong sa'yo. Paano mong ayosin ang buong araw mo? Gigising ng maaga, mag-gym, tapusin ang magadapat gawin, at maramdaman mong kontrolado mo ang lahat. Pero biglang nagka-traffic. May nag-cancel na meeting sa huling minuto. Dinagdagan ka ng trabaho ng boss mo nang walang pasabi. Nagaon ng ang pleno mo at mabilis ang pagbuo ng inis. Yung paninikip, nigdib-dib, yung init sa lalamunan, hindi galing sa mga pangyayari mismo. Galing yan sa pagtutol mo sa mga ito. Hindi ka galit dahil nagbago ang mga bagay. Galit ka dahil inakala mong hindi sila magbabago. Pero ang tutu, hindi interesado ang mundo sa schedule mo. Hindi humihingi ng permiso ang buhay bago ito lumihis sa direksyon. At habang lalo mong pinanghawakan kung paano mo gustong mangyari ang mga bagay, mas lalo kang naghihirap. Hindi ito kahinaan, ito'y attachment. At kapag hindi mo nabantayan ang attachment, nagiging bitag ito. Ang lalaking kailangang perpekto ang lahat para manatiling kalmado ay isang lalaking hindi kailanman makakaranas ng tunay na kapayapaan. Ang letting go ay hindi pagsuko. Ito ay pagilala kung ano ang hindi na dapat panghawakan. Ito ay ang matutong kilalanin ang pagkakaiba ng mga bagay na nasa kamay mo at ng mga bagay na kusa ng dumudulas palabas kahit anong higpit pang hawakan mo. Masalan itong mag-stoic kaysa kanino man. Hindi nila sinasayang ang iniriya sa traffic sa bastos na tao sa biglang pagbabagoong plano. Itinatabi nila ang lakas nila para sa mga bagay na kaya nila ang hubugin ang ugali nila, ang mindset nila, ang pagtugon nila. Kaya kapag may bagay na gumulo sa araw mo, huwag ka agad mag-react. Huminto ka, tanungin mo ang sarili mo. Nasa kontrol ko ba ito? Kung ang sagot ay hindi, huwag mong bigyan ng gasolina gamit ang atensyon mo. Hayaan mo itong dumaan na parang masamang panahon. Hindi mo ito binabalewala, pinipili mo lang na huwag malunod dito. Hindi ito pagtanggi sa katotohanan. Ito ay disiplina. Ang karaniwang pagkakamali ng lalaki ay ang paniniwalang ang pagkontrol ay nanggangulugang pinipilit ang mga bagay na magkasya sa gusto mo. Pero ang tunay na kontrol ay nasa kakayahang mag-adapt. Ang lakas ay hindi ang pagpapasunod sa mundo kundi ang pananatiling kalmado kapag hindi ito sumusunod sa
Kaya ang stoicism ay hindi pagiging passive. Ito ay pagiging eksakto. Hindi ibig sabihin na titigil kang magmalasakit. Ibig sabihin lang, titigil kang magmalasakit sa mga bagay na hindi mo naman kayang baguhin. At ang pagbabagong yan ang nagpapalaya sa lakas mo. Para sa mga bagay na yun ang nagpapalaya sa lakas mo para sa mga bagay na tunay na mahalaga. Na kung isipin mo ito nasa parking lot ka, may stranggurong umatras sa sasakyan mo na identity at ngumiti lang namautan lang bumiti lang siya na parang wala lang. Gusto mong sumabog. Gusto mong makamit ang hustisya. Pero pagkatapos ng unang bugso ng emosyon, huminto ka. Tinanong mo ang sarili mo kapag sumigaw pa kung mawalang tint. Mas mapapansin niya bang pagkakamali niya? Hindi. Kaya ginawa mo ang dapat. Sinulat ang report. Nanatiling kalmato, pinutakahan ng tiling kalma, diktahan ng kinariya mo at umalis. Hindi lang dala-dalang sirang bumper, kundi dala-dala mo, hindi kita nangin siya. Hindi lang dala-dalang sirang bumper, kundi dala-dala mo, in ang dignita ng kilimang kinita mong buparin. Yan ang dignita mong tinatala mo, in ang dignita mong buparin. Yan ang dignita mong buparin. Yan ang 5. Gawing personal na pagsubok ng kahusayan ang bawat tunggalian. Hindi mo maiwasan ang tunggalian. Hindi kung buhay ka, nagtatrabaho, nakikisalamuha sa mga tao, o bumubuo ang isang tunay na bagay. May isang taong hahamon sa'yo. Hindi ka maintindihan, mamaliitin ka, o susubukin ang pasensya mo. Ganyan talaga ang buhay. Pero karamihan sa mga lalaki, reaksyonaryo ang paraan ng pagharap sa tunggalian. Tinuturing nila ito bilang banta sa kanilang pagkalalaki, bilang pagkakataon para manalo o magpatunay. Kaya tumitigas sila, tumataas ang boses, at pilit silang nangingibabaw. Pero sa paggawa nila nito, hindi nila nakikita kung ano ba talaga ang tunggalian. Hindi ito banta sa kapangyarihan mo. Ito ay salamin nito, ipinapakita ng tunggalian kung saan ka pa rin nawawalan ng kontrol. Kung saan pa rin ang ego mo ang namumuno, alipin ka pa rin ng opinyon ng iba. At ito mismo ang dahilan kung bakit tinuring ng stoic na ang bawat komprontasyon, bawat insulto, bawat di makatarunggang sandali, ay hindi problema kundi practice. Naniniwala silang binibigyan ka ng buhay ng paulit-ulit na pagkakataon upang palakasin ang isip mo sa pamamagitan ng pagdanggi na hilahin ka pababa ng ingay. Isipin mo ito, nakatayo ka sa counter ng isang hardware store. Matiyaga kang naghihintay habang tinutulong ka ng clock ang ibang customer. Biglang may lalaking suminggit mula sa likuran, iwinagiway ang resibo at iginit na unahin siya. Tumaas ang boses niya. Lumingo ng lahat at ayan ka, mabilis ang tibok ng puso, mahigpit ang pangga, handang sumabog. Pero hindi ka sumabog. Sa halip umatras ka sa loob-loob mo. Tinanong mo ang sarili mo, ano ba talaga ang nakataya dito? Oras ko, ego ko, o kapayapaan ko? At doon mismo, pinili mong hindi sumuko, kundi umangat. Hindi iyong kahinaan, iyon ay kapangyarihang may direksyon. Ang pagkakamali ng maraming lalaki ay ang paniwala na ang pagiging kalmado ay pagsuko, na ang hindi pagreakta, inanggang hulugang nagpapakahasa ka. Pero ang ayan mong agawin ng emosyon mo, sarili mo, iyan ang tunay na pagbito sa kapangyarihan. Ang isang stoic ay hindi iniwasan ang komprontasyon. Hindi lang niya hinahayang kontrolin siya nito. Nagsasalita siya kapag kailangan, pero hindi sa galit. Nagsasalita siyang malinaw, dahil alam niyang mas masama pa sa mawalan ng respeto ay ang ibaba ang sarili mo para tumbasan ang kawalang respeto. Habang mas nakikita mong pagsubok ang bawat hamon, hindi kung sino ang tanga, kundi kung sino ang may control, mas nagiging matatag ka. Ang tunggalian ay hindi na isang digmaan, nagiging ginito. Hindi ka na nagsasayang ng enerhiya sa maliliit na argumento. Hindi mo na hinahayang palitin ng maliliit na tao ang mundo mo. Sa halip, ginagamit mo ang bawat sandali para palakasin ang sarili mo. Ganito namuhay si Marcus Aurelius. Namuno siya sa isang imperyo, hinarap ang pagtataksil, digmaan at politika ng ngunit pinili
Hindi siya nagabol ng paghihiganti. Ang hinabol lang niya ay integridad dahil naunawan niyang ang bawat interaksyon ay pagkataong para sa sariling pagpipigil, hindi paminsan-minsan, kundi araw-araw. At ang mag-alaliging may ganitong pananao ay hindi lang basta nakakalitas, sa tunggalian dumaraan sila rito ng buo, hindi matinag. Kaya sa susunod na may magbay, minimbidi na ulo mo, subukan mo ito. Sa halip na gumanti, manahimik ka. Sa halip na mangpatunayin bun, protektahan mo ang inariya mo. Sa halip na hayang maging tili, sa'yo ang kagulo ng nilaw. Ikaw ang maging katahimikan na hindi lamabad, hindi para mangpa-impress. Hindi para warang niya, hindi mamarali, kundi dahil sinanangin mo nga hindi tangitin. Kundi dahil sinamo ng ang sarili, mangumanggit sa mga bagay na hindi sulit ikabaston. Hindi ka nandito para mangreyag sa bawat insolos. Isa ba mang dito ka para hasa iyo ng talim mo. At ang bawat sandalin nagsili, kasagin ng koktarong gaya niyon. Pag ikinantunay na panalo, at sa bawat pagkakataong ginagawa mo iyon, nagpapatunay ka ng higit, pasakipangyarihan. Ipinapakita mong napagtagumpayan mo na ang pinakamahirap. Nalarangan sa lahat ang sarili mo. 6. Manatiling nasa kasalukuyan. Dihil ang imahinasyon mo ang nagpapagalit sa'yo, hindi ang mismong sandali ang nagpapagalit sa'yo, ang isip mo ang tumatakbo. 10 hakbang paabante o 10 hakbang paatras. Hindi ka galit sa sinabi ni isang tao. Galit ka sa ibig nilang sabihin. Sa maring mangyari pagkatapos. Sa inisip mong ibig sabihin nito tungkol sa'yo. Sa dapat sa nang isinagot mo. Ang ginggay sa isip mo. Doon nagmumula ang halos lahat ng paghihirap mo. At hanggat hindi mo natutunang itigil ang pamumuhay sa nakaraan o sa hinaharap, patuloy kang mawalan ang kontrol sa tangging sandaling mahalaga, ang ngayon. Hindi ito madalas pag-usapan ng magalalaki. Pero nangyari ito palagi. May suminggit sa'yo sa trapiko. 3 segundo lang gingabala iyon. Pero sa isip mo, inulit-ulit mo ito sa loob ng 30 minuto. Ini-imaginin mong kinumpronta mo siya, sinigawan, at ipinakitang ikaw ang mas may lakas. Bit-bit mo ang bigat na iyon sa susunod mong tawag. Sa meeting mo hanggang sa hapagkainan. Tapos na ang sandali, pero kinaladkad itong gisip mo na parang tanikala. Kaya ang malilit na bagay, nagiging mabigat na pasan, dahil hindi mo natuto ng pakawalan ito sa mismong oras na nangyari ito. Pinupunit ng suwisism ang kalat sa isip na parang talim. Sinasabi nito ang tangging merong kalang ay ang gayon. At sang gayon, walang insulto, walang inisip na masamang mangyayari, walang kasaysayang kailangang ayusin. Mayroon lang pagingga, kilos, at pagpili. Sanay si Marcus Aurelius na ibalik ang sarili sa kasalukuyan. Sa tuwing napapalayo ang isip niya, pinaalahanan niya ang sarili. Marimong iwanang buhay sa anumang sandali. Hayaan mong giyon ang magtagda kung paano ka kikilos, magsasalita at mag-isip. Hindi bukas, hindi pagkatapos mong manalo sa argumento, kundi gayon mismo. Ang karaniwang patibong ay ang paniwala na ang ginisip mo ay katotohanan, na dahil naisip mo ito, tutuna agad. Pero karamihan sa mga bagay na nireaktan mo, hindi namang imahinasyon lang. Naunawaan ng stoic na ang isip na hindi mapigil. Ang ugat ng sobrang pagdurusa, ang imahinasyon mo kapag pinabayaan, ay lilikan mong gagaway na wala naman at mag-argumentong hindi kailanman nangyari. Subukan mo ito. Papasok ka sa isang usapan kasama ang isang taong hindi mo gusto. Nakabang ka na agad sa huway. Inaasahang bastusin ka. Yung tensyon na yon, hindi galing sa sinabi nila. Galing sa hinaharap na naisip mo na sa utak mo. Huminto ka, bumalik, maging narito. Maaring bastusin ka nila, maaring hindi. Pero alin man sa dalawa, mas kakayanin mo ito kung kalmado at nakaugat ang isip mo kaysa yung punong haka-haka. Ito ang dahilan kung bakit ang pagsasani ng mindfulness ay hindi lang pamparelax. Isa itong taktikal na kalamangan. Pinapanatiling malinaw ang isip mo kapag gusto ng instincts mo ng kaguluhan.
Hindi mo kailangang umupo ng nakayoga po sa loob. Hindi mo kailangang umupo ng nakayoga po sa loob. Hindi isang oras para makuha ito. Kailangan mo lang pansinin ang hininga mo, ang tindig ng katawan mo, ang tunog sa paligid, ang pakiramdam ng babayo tunog sa paligid, ang pakiramdam ng babayo tulog sa sahi. Sa tuwing gusto ng isip mong mag-imbento ng kwento, ibalik mo ito. At kapag ginawa mo ito, titigil ka sa sobrang pag-react sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Titigil ka sa pagulit sa mga bagay na hindi mo na kayang ayusin. Titigil ka sa pagpagpagtis ng meti, salitang hindi mo namang kailangang sabihin. Magsisimula kang tumugon hindi mula sa nerbiyos, hindi mula sa takot, kundi mula sa presensya. Doon naninirahan ang katahimikan mo. Doon naninirahan ang kapangyarihan mo. Hindi mo makokontrol ang nangyari na. Hindi mo rin makokontrol ang hindi pa nangyayari. Pero makokontrol mo ang nayon at kung kaya mong angkinin ang nayon kahit ilang pagingga lang, hindi ka lang nahasyanay sa racism. Namumuhay kang malaya at iyan ang uri ng lakas na hindi kayang agawinin kahit sino. Bitawan mo ang bigan. Hindi samaan melo bago pa ito magpaatan na sayo. Hindi lang nito nilalaso ng iba. Igin-isipan, kundi pinapahina rin ng iba o. Nakikita mo na ito sa lalaging kahit nakapagpahinga, ay mukhang laging pagod. Sa taong mabigan ang lakat kahit walang binubuhat. Sa taong nahiya at nag-alangan na bumati sa kabutihan dahil sanay na siyang linlangin at pagtaksilan. Ang bigat na ito ay hindi pisikal, kundi emosyonal. At habang patuloy mong kinukupkob ang galit, pagsisi at pait, lalo nitong kinakain ang iyong enerhiya, kalinawan, at ang kakayahan mong makaramdam muli ng kadalasan, hindi napapangsin ni mega lalaki ang pagiral nito. Hindi sip nilang nakapag-move on na sila dahil tahimik na lamang sila. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagdadala nung tunay na pagaling. Hindi ibig sabihin na hindi mo ito pinag-uusapan, ay hindi nito hinuubog ang paraan mo ng pagsasalita, pagtitiwala at pamumuhay, ang pait na pinipilit mong dalin mula palinang taon na ang nakalipas ay nasa balikat mo na maging sa iyong pagtulog at paiti ang bilisin iyong pagsabog kapag may bahagyang paglabag sa hangganan. At iyan ang dahilan kung bakit tinitingnan nung ba stoic ang pagpapatawad hindi bilang moral na obligasyon kundi bilang paraan ng pag-ingat sa sarili. Ang pagpapalaya ay hindi tungkol sa pagharap sa nagawa sa iyo. Ito ay pagdangking, ayan itong pumigil sa iyong pag-usad sapagkat bawat patag nung samang loob na iyong dinadala ay ninanakaw ang iyong kapayapan sa kasalukuyan. Walang sinuman, pati na rin ang taong nakasakit sa iyo ang narapat magkaroon nung ganong kapangyarihan sa iyong buhay. Sinabi ni Epictetus, maring ikadena ang kaking pao. Ngunit kahit si Zeus ay hindi makakapanatag sa aking kalooban, iyan ang tunay na ibig sabihin ng pagpapatawad, hindi ang pag-apruba o paglimot, kundi ang pagdangking. Ayang kanitong maging bihag mula sa loob. Isipin mo ang isang pagkakataong kung saan may lumampas sa hangganan. Ang isang tao, maaring nagsinunggaling siya, umalis o pinaya ka sa harap ng iba. Nagsabi ka sa iyong sarili na hindi mo makakalimutan iyon. At marahil tutuon gaman, tuwing naulala mo siya, umihigpit ang iyong tigan, bumababa ang iyong enerhiya, at nawawala ang iyong kapayapan. Hindi yun isang patunay ng tunakas. Bagkus, ito'y parang self-inflicted na parusa, paulit-ulit mong binubuo. Ang sakit na nilika nila kahit na nakalimot na sila, iyan ang patibang. Ang paghawak mo sa galit ay hindi ka pinoprotektahan. Bagkus, pinahina ka lamang nito. Ang isang stoic ay hindi hinahawakan ng galit na parang baluti. Siya ay pinakakawalan ito na parang apoy sa kanyang magkakamay. Dahil alam niyang siya ang unang masusunog nito. Ang pagpapatawad ay hindi nanggangahulugang muli mo silang pagkakatiwalaan. Ito ay tungkol sa pagbawi ng espasyo sa iyo.
Iyong puso para sa isang mas magaan at mas mainam na bagay. Nagsisimula ang lahat sa isang desisyon. Itigil mo ng pinapakain ang kwentong kanilang ginawa. Sa bawat ulit mong muling isipin ang kanilang pagkukulang, lalo mo pang pinapalalim ang sugat. Kaya't itigil mo na ang paggulit ng sakit, simulan mong protektahan ang iyong Energy. halimbawa. Nasa break room ka at may taong nagbaton tusong Komento. Alam mo, ito'y sipa lamang. Maari kang sumagot ng mabasang salita o isabit Dito sa iyong sarili at dalin sa bahay. Pag-usapan ito kasama ang kaibigan. o hayang umikot dito sa iyong isipan hanggang kibiga. Kasama ang kayang kigaw. Kasama ang kito. 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 Kasama dito. O maari mong pilin ning gumiti hindi dahil mahina ka kundi dahil tapos ka na sa pagdadalan. Nin kasama. 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 Hindi ito pasipikong pagurong tilos. Yun ay kapangyarihang kontrolado. Ito ay yang panilang karapat-dapat sa iyong enerhiya at alin ang hindi. At kapag sinimulan mong bitawan ang samang loob, mararamdaman mo ito sa iyong tindig, sa iyong pagtulog, at sa paglinaunig, iyong kaisipan. Ang pagpapatawad ay hindi isang pabor sa kanila. Ito ay regalong ipinagkakaloob mo sa iyong sarili. Bitawan mo ito hindi para sa kanila, kundi para hindi mo nadali ng nakaraan mo sa iyong kasalukuyan. Nasa harap mo pa ang mas maraming buhay kaysa sa naiwan sa likod. Gumawa ka ng puwang para dito sapagkat ang taong maganang dala ay mas mabilis kumilos, mas malalim huminga at tunay na namumuhay ng malaya. At maaari kang maging ginawang tao kung handa ka ng ibaba ang bigat.